Ito na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasiyam na tayo ngayon ng Enero 2025, Huwebes. At nakatutok tayo dito sa Translasyon 2025. Halos 7 milyong deboto inaasahang lalahok ngayong araw. Ruta ng prosesyon isinapubliko. 41% ng mga Pilipino pabor na ma-impeach si Vice President Sara ayon naman sa survey ng SWS. Mayor Benji Magalong ng Baguio hinamon ng isang kongresista na huwag politikahin ang programa sa ayuda ng pamahalaan. Akap at iba pang ayuda pinayagan ng COMELEC basta't walang politiko. Temporary man sa mga imported na ibon mula sa New Zealand ipinatupad naman sa bansa. Shearline at amihan patuloy na magpapaulan sa Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan na magiging maulap ang malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas ngayong araw. Tatagal yan hanggang sa Sabado dahil sa umiiral na shear line. Paliwanag ni Ben Estareja ng Pag-asa, ang common weather phenomenon ay nasa peak ng amihan at ito po yung shear line. Isang imaginary line kung saan ang malamig na hangin mula sa northeast monsoon at ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ay nagtatagpo. Ngayong araw, katamtaman lamang hanggang sa malakas ang ulan na mararanasan sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon. Yan din sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Mula Biyernes naman hanggang Sabado, moderate to heavy rainfall ang mararanasan sa Albay, Sorsogon, Samar at Eastern Samar. Samantala, heavy to intense rainfall naman ang mararanasan sa Northern Samar. Nagbabala din si Estareja sa iba pang mga lugar kabilang ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at iba pang bahagi ng Calabarzon ang makakaranas naman ng matinding mga pagulan sa mga susunod na ilang araw. Asahan naman ang mas malamig na panahon na may manakanakang mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sarado na simula alas 9 pa kagabi ang mga kalsadang apektado ng Translasyon 2025. Sa inilabas na traffic advisory ng Manila LGU, 15 sa mga kalsadang isasara sa mga motorista para sa translasyon ng Poong Nazareno at maging sa mga kaganapan sa Quiapo Church. Ito ho yung mga sarado sa mga motorista ha. Kahabaan ng Bonifacio Drive mula Circle hanggang P. Burgos Avenue. Katigbag Drive at South Drive, 1 lane ang accessible papuntang Manila Hotel. Kahabaan ng Independence Road, kahabaan ng Ross Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue. Ang kahabaan po ng Burgos mula sa Ross Boulevard patungong Jones Bridge, MacArthur Bridge at Quezon Bridge. Kahabaan ng Finance Road mula P. Burgos hanggang Taft Avenue. Ang kahabaan ng Maria Orosa mula TM Calaw hanggang P. Burgos. Yan din ang kahabaan ng Taft Avenue mula UN Avenue hanggang P. Burgos Avenue. Ang kahabaan ng Romualdez mula UN Avenue hanggang Ayala Boulevard. Ang kahabaan naman ng Ayala Boulevard mula Taft Avenue hanggang Romualdez. Kahabaan ng Carlos Palanca mula Pikasal hanggang Plaza Lacson. Ang kahabaan naman ng Pikasal mula Carlos Palanca hanggang Arlegue Street. Kahabaan ng Quezon Boulevard mula Pugoso Street hanggang Quezon Bridge. Westbound Lane ng Espanya Boulevard mula Campa hanggang Lerma Street. Sarado po yan ha. Pinapayuhan ng Manila LGU ang mga turista na dumaan sa mga alternatibong ruta hanggang sa matapos ang translasyon mamayang gabi. Maluwag po naman ang Skyway. Magandang umaga, Pilipinas!
Nagbigay din ng ilang paalala sa mga deboto ang Manila Police District sa pagsisimula ng Translasyon 2025. Sa panayam ng programang balansyado, sinabi ni MPD Director Brigadier General Arthur Tomas Ibay, ipinagbabawal ang pagdadala ng mga kagamitan na posibleng makasugat o makaabala sa prosesyon. Nag-abiso din si General Ibay, maaaring mawala ng signal o magkaroon ng signal interruption sa ilang lugar na malapit sa ruta ng Translasyon at Quirino Grandstand. Nakikita po natin pinagbabawal yung pagdadala ng bagay na makakasugat at makakaabala sa prosesyon. Gawa po ng ito ay siksikan. Paabiso na rin sa ating mga kababayan na yung mga pupunta po dito sa may area po ng Maynila, lalo na dyan sa paligid po ng Grandstand, ng Quiapo, baka po mawalan po tayo ng signal which we term as a signal interruption. Nagpakalat ng 6 na K9 units sa paligid ng Quirino Grandstand. Ito ay para matiyak naman ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa pista ng Poong Jesus Nazareno ngayong araw. Ayon sa PNP Explosive Ordnance Disposal Technical Director na si Albin Macalanda, kada 2 oras ay pinagro-ronda ang mga aso para ma-check kung may anumang pampasabog o banta sa seguridad ng translasyon. Sakali namang may matukoy na pampasabog, may safety procedure naman na sinusunod ang kanilang mga Explosive Incident Response Team. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Dallas, Texas. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Pumalo na sa higit 22,000 ang mga debotong dumagsa sa pahalik ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand, yan po sa Maynila. Batay sa crowd estimate ng Nazareno Operation Center, hanggang alas 8 kagabi, nasa 22,600 na nagtungo sa Rizal Park para pumila sa pahalik. Yan man ilinaw na Manila Police District Security and Public Safety Coverage ng Manila Police District. Dahil sa nag-uwian ng ibang deboto, nasa 8,300 na lamang ang aktual na dami ng deboto. Inaasahan naman dadagsa na sa oras na ito ang mga deboto dahil naman sa misa ng pagbubukang liwayway, susundan ito ng translasyon. Sa pagtaya ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno, aabot ng 1,000,000 deboto ang makikiisa sa tradisyonal na aktibidad upang ipakita ang kanilang debosyon at pananampalataya sa Poong Nazareno. Ipinabot naman ni Speaker Martin Romualdez ang taos-pusong pagbati sa milyon-milyong mga Pilipinong deboto ng Poong Jesus Nazareno sa taunang pagdiriwang ng kapistahan. Ito yung translasyon dyan po sa Quiapo, Maynila. Ay kay Speaker Romualdez, ang pista ng Jesus Nazareno ay simbolo ng malalim na pananampalataya ng bawat Pilipino at naway maging ligtas at maayos, puno ng pagkakaisa ang selebrasyon ngayong taon. Binagyan din pa ng leader ng Kamara ang hindi matatawaran debosyon ng mga Pilipino sa Jesus Nazareno na nagpapatunay ng patuloy na pagbibigay ng pag-asa at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ang pista na ginaganap tuwing ika-9 ng Enero ay pagunita din sa paglilipat ng makasaysayang imahe ng Jesus na Kristo patungong Quiapo Church. Ang tradisyong ito ay pinakapangunahing pagdiriwang sa bansa na nagtitipon-tipon ang milyon-milyon deboto mula sa iba't ibang banig ng kapuluan at iba't ibang sektor ng lipunan. Magandang umaga, Pilipinas! Silipin muna natin ang Quirino Grandstand. Nandun pa ba ready na ba si Sherwin? DZRH Translasyon 2025. Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Wala pa. Anyway, standby na Sherwin. Inaantabayan na namin ang follow-up nyo. Inikahit naman ni Senator Amy Marcos sa mga Pilipino na palalimin pa ang pananampalataya at pagkakaisa bilang isa sa isang bayan ngayon ng Pista ng Itim na Jesus Nazareno. Ang maalab anyang debosyon ng milyon-milyong deboto ay sumasalamin sa ating sama-samang paghihirap at pag-asa para sa isang maliwanag na kinabukasan. Ayon kay Senator Marcos, magsilbi sanang paalala ang translasyon kung gaano kahalaga ang malasakit, pagpapakumbaba, katatagan at pagkakapit-bisig para sa tagumpay ng Pilipinas at pag-angat ng bawat Pilipino. Nananawagan din siya sa lahat na bitbitin ang diwa ng translasyon sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagkakaisa na siyang magbubuklod sa atin bilang isang bayan, bubuo ng lipunang nagtataguyod ng dangal at kabutihan sa kapwa. Umapila rin si Senator Marcos na ipagdiwang
ang pambansang kapistahan ng Jesus Nazareno ng may paggalang at pag-iingat upang masiguro ang kaligtasan ng mga lalahok na deboto. Hiniling din ni Senator Amy sa Jesus Nazareno ang isang bansang nagkakaisa, panibagong pag-asa at tapang sa lahat upang harapin ang mga hamon. Oy, suspindido muna ang clearance processing sa matanggapan ng National Bureau of Investigation sa Maynila ngayong araw dahil pa rin sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Ito ay makaraang ideklara ng Malacanang ang January 9 bilang special non-working holiday sa lungsod ng Maynila dahil nga sa pista ng Poong Nazareno. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago na nagbe-birthday ngayon, sarado ang kanilang main clearance processing center sa UN Avenue, Robinsons Ermita at Robinsons Otis. Inaasahan ang pagbabalik na operasyon ng NBI para sa mga nasabing clearance processing center bukas araw ng Biyernes. 14 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Sa iba pang mga balita, lumagta naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pangcoor. Yan din ang San Miguel Infrastructure ng 25-year lease agreement para sa Nayong Pilipino property ng Pangcoor sa Pasay. Kabilang sa konsiderasyon ang naturang kasunduan ang pagpapatayo ng bagong corporate office building ng Pangcoor sa 2 hektaryang bahagi ng property. Ayon sa Pangcoor, ang 13-hectare property ay gagamitin naman para sa development ng infrastructure at mga pasilidad ng rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na ngayon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Agad na nagbigay si Don Ramon Ang ng San Miguel ng 100 million pesos na pondo para sa Pangcoor bilang advance rental at security deposit. Ayon naman kay Pangcoor Chair Al Tenco, ang itatayong office building ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit piso daw hindi maglalabas ang gobyerno dahil ang sasagot dito ay ang San Miguel Corporation. Maganda umaga, Pilipinas! Bantay sarado ng DZRH ang mga kaganapan sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Poong Nazareno. DZRH Traslasyon 2025 at DZRH Special Coverage Enero 9 mula alas 4 ng umaga. Mga deboto ng itim na Nazareno dagsana sa Carino Grandstand, nandun si Milen Borja. Milen? Yes, Angel, as of 4 a.m., umabot na sa 80,000 na deboto ang nandito nakiisa sa pista ng Poong Jesus Nazareno dito sa Carino Grandstand. At isa nga dyan, si Nanay Amy, kasama natin si Nanay Amy. Nanay Amy, Yes. Ilang taon na ho kayong deboto ng Poong Nazareno? 10 years. 10 years. 10 years na po kayong Yes. deboto. Paano ho kayo nagsimula, Nanay Amy? Kasi po bali yung asawa ko po kasi parang lagi po siyang na-hospital dahil po sa vertigo. And then, nung one time po talaga na parang naano ko po na itry ko po yung mag-ano ng kay Poon. Then, nung nag-ano po kami doon, nag-procession, nagsimba, parang unti-unti na po siyang gumagaling sa kanyang vertigo. At dahil ho yun, sa tingin niyo, dahil sa pananampalataya niya? Yes, opo. Tapos nung lately lang, masakit kasi yung yung abaga ko. Ngayon nung palapit na ako kay Poon, nawala po siya. Talagang po talaga siya, may miracle po talaga siya na na binibigay po sa akin po. Kasi kanina talaga habang nagpipila po ako, ang sakit po talaga ng ng abaga ko. Ngayon okay na po. Salamat po. After po ako marami pong salamat kay Poong Jesus Nazareno. Nanay Amy, saan po ba kayo galing pa? Mandaluyong. Mandaluyong pa. Opo. Kayo mula Mandaluyong hanggang dito. Opo. Sasama ho ba kayo sa prosesyon? Titingnan na lang po namin maya-maya kung kasi wala pa po kami tulog. Kasi 3 p.m. pa po kami dito nakapila. Ngayon lang po kami nakahalik po. Ba yung hiling ninyo sa Poong Nazareno? Ang hiling ko po lagi na
lagi malakas ang pangangatawan, walang mga karamdaman, at especially po sa aking mga anak na ilayo man po siya sa anumang mga kapahamakan, aking mga kaibigan, aking mga kamag-anak, mga relatives po. Yun lang po ang hinihiling ko ngayon to 2025. Maraming salamat, Nanay Amy. Yan ang mula dito sa Quirino Grandstand. Angel, para sa Nazareno 2025, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milen. Samantala, nagsimula na ang morning prayer dyan po sa Quirino Grandstand. Naroon naman si Sherwin Alparo, RA6. Sherwin? Angelo, nagsimula na itong morning prayer na iniaalay ng mga deboto sa pagsisimula ng translasyon. Ngayon ay hawak-hawak na ng mga deboto ng mahal na Poong Nazareno ang kopre ng andas at ito iaalisi na mula dito ay magsisimula ang pag-usad ng translasyon. Hawak-hawak na ang lona at pakakawalan ng lona para maipakita sa publiko ang imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno na siyang nakalagay na, nakalula na ito nga sa makabagong andas ito. May kopre ng salamin at may lupit na ilalaglag matapos ito. Tapos na ang panalangin at nagpalakpakan na. Pinapakiusapan ng MC ang mga tao na magsiupo muna sa kanilang lugar, wala mo nang kukilos dahil may isa pang alay na panalangin din. At si Sherwin, yes. mga anong oras ang usad? Once na matapos itong panalangin, ay simula na ito ng pag-usad. So, pagkatapos ng panalangin, tatanggalin yung kopre ng andas at ilalaglag yung lupit na siyang hilahin ng mga deboto. Ang nakapalibot ngayon, itong mga deboto ng Spartan na kung tawagin ng kanilang grupo at sila yung mag-uusad ng naturang posisyon. At ngayon ay nandito na si Father Sescon para sa pagsisimula ng morning prayer. Okay, sige. Babalikan ka namin. Meron tayong live feed Angelo para doon sa audio. Ayan. Pero maya-maya magbabalik tayo dahil sisimula na itong translasyon 2025. Ari number 6, Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, maraming salamat. Samantala, nakaabang na sa May Ayala Bridge si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, kumusta dyan? Kuyang Angel, nagsana yung mga deboto mula sa Legarda Street hanggang sa Palanga Street dito sa Maynila para lumahok doon sa translasyon. Pinaiikot sila ng mga security force sa Quirino Grandstand kung saan magsisimula yung prosesyon. Dito kasi sa kabilaang street sa Natividad at sa Romualdez, bago umakyat nitong Ayala Bridge, bawal maghintay yung mga deboto na gustong mag-shortcut o sumama sa translasyon. Ito'y upang maiwasan daw, sabi ng mga pulisang stampede ng ating mga kababayan, masigurong maayos yung usad ng andas. Nakalaan itong kanang bahagi ng Ayala Bridge sa translasyon, habang emergency lane naman itong kaliwa na ang ibig sabihin. Kung hindi kakasa roon sa kanan, ay papayagan pa rin namang makadaan dito yung mga deboto. Doon sa Legarda Street, nagtipon-tipon yung mga may bitbit na replika ng Jesus Nazareno na iikot sa United Nations sa Quirino Grandstand dahil bawal nga silang dumaan dito sa Ayala Boulevard. Marami ring mga kabataan ang naghihintay sa prosesyon, kabilang na yung grupo ng mga minor de edad, kabilang itong 17 anyos na si RJ na 9 na taon na umanong sumasama sa translasyon kasama yung kanyang mga kaibigan. Mahigpit na yung seguridad mula sa Legarda Street hanggang dito sa Ayala Boulevard at pinagbabawalan na rin pasado 3:00 kaninang madaling araw na makapasok, makadaan yung mga motorista sa mga nabanggit na daan. Meron na rin mga nagkapwestong first aid at emergency station dito sa gilid ng Ayala Boulevard kung sakaling kailanganin ng ating mga kababayan. Ito si Giselle Ricaport o para sa translasyon 2025, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Giselle. Si Edniel Parosa naman, RH52, nandyan sa may kahabaan ng Ross Boulevard. Saan specifically, Edniel, yan?
Kuya Igel, nagpapalit-palitan tayo dito sa kanto ng Ross Boulevard, Okay. Galaw at maging doon sa May Burgos kung saan unang Dudungaw at Piliko. Itong pinakaantas ng team o ng Jesus Nazareno, brother. Kung magsisimula na yung translasyon anytime from now. Pero dito sa mga binabakit kong areas ko lang, Angel, maliban doon, syempre sa expected na dami ng mga debotong dito na nag-overnight at hiniga na itong mga bahaging ito ng kalsada gaya ng kanilang nakagawian, ay hindi pa rin talaga maiwasan kayang Angel na mayroong maraming mga vendor at syempre yung mga naglalakihang replika nitong Jesus Nazareno. Dito sa particularly sa may Calao area, buti na lamang at hindi naman ito yung pinakadaraanan ng pinaka-prosesyon, ay nakapila itong mga replika ng Jesus Nazareno. At kahit hindi pa umuusad yung pinaka-prosesyon, ay tuloy-tuloy yung mga deboto sa kanila paniniwala na magbibigay ng panyo, for example, at makipunas doon sa mga kakita at nilagaanan nilang mga replika. Maliban dyan, kaya Angel, patok itong tama itong panahon para dito sa mga vendor na sinasamantala yung pagkakataon para mag-atinda ng mga paraphernalia at mga items ng may kaugnayan nga dito sa translasyon ng Jesus Nazareno na titola sa atin. Okay, magkano yung t-shirt mo? Dahil tayo sa DZRH. 200 po. 200. Wala nang tawad, pista naman ngayon. Hanggang 150 po, pwede. Hanggang 150. Ito mga ito, anong tawag sa mga yan? Parang banderitas na, sa ulen, di ba? Bandana po, para sa ulo, opo. Kaya yung mga ganyan. 25 po. Kapag ganito pista, kapag hindi pista, saan kayo normally nagbebenta ng mga ganito? Sa sa kalye lang, minsan. Eh ngayon, kapag ganitong translasyon o pista ng Nazareno, mabenta ba to? Pag ganito? Oo, sobrang mabenta po. May bumibili pa rin, kahit parang pagdating dito ng mga deboto, nakaganyan na sila eh. May bumibili pa rin talaga. Opo, may bumibili marami po. Kayo po ba yung deboto, ma'am, ng Jesus Nazareno? Opo. Ano pong panalangin nyo ngayon, ma'am, o panata ngayong taon na ito? Sana maging maayos lang po pamilya namin. Pilihan nyo. Kayo po, ma'am, si Ma'am Norilyn po. Norilyn po. Aurelien, ayan. At isa sa mga deboto at syempre vendor na rin ng paraphernalia at items ng Jesus Nazareno. Dito yan sa kabaada ng Ross Boulevard sa lungsod pa rin ng Maynila. Anytime soon, kaya Angel, inaantay na lang matapos ng sige. panalangin sa Bukong Limayway at pagsisimula na itong pinakatranslasyon ng Jesus Nazareno ngayong taon ito. Para sa translasyon 2025, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat din, si Edwin. Nandito naman sa may Globo de Oro, sa may Quiapo, Maynila. Kamusta ang sitwasyon dyan, Edwin? Kuya Angel, itong northbound, itong Quezon Boulevard mula dito sa may kanto ng Globo de Oro ay kagabi pa lang ay halos mapuno na ito. Makikita mo yung ating mga kababayang debotong Katoliko na nakahingat, natutulog na dito sa kalsada. Pag galing ka ng Ayala Bridge, pababa pa kaliwa, andyan naman yung persa ng Manila Police District. At hindi pa naman ganong maraming tao pagdating dyan hanggang dito sa may mismong Globo de Oro. Pero dito sa Globo de Oro to Quezon Boulevard, nag-recto ko Angel, at itong harap mismo ng Quiapo Church ay marami ng tao ko Angel. Dahil yung ibang galing sa pila mula pa kahapon hanggang kagabi ay dito na dumidiretso. Habang ibang galing naman ng Camanaba area, Bulacan at bahagi ng Quezon City, ay dito na dumidiretso sa may recto at pakaliwa papunta rito sa may Quezon Boulevard, habang yung galing naman ng Quezon Avenue sa may Espanya ay dito naman dumadaan sa may bahagi ng recto papunta na mismo rito sa may harap ng Quiapo, habang yung mga imahe naman na galing din na ipinila dyan sa may bahagi ng Quirino Grandstand ay dito na nakapark dito sa harapan ng Quiapo Church. Kung ikukumpara mo kayo dyan, nung nakarang taon na translasyon din, ay mas maagang napuno itong Quezon Boulevard dahil hindi na ito halos madaanan ng mga sasakyan at marami na ring nakahiga dito sa kalsada. Para sa translasyon 2025-23, Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Sa mga suki natin abroad, magandang umaga po sa inyo at sinusubaybayan din ang mga pangyayari dito po sa may Quiapo Church. Magandang umaga sa mga taga Seattle, Washington, sa Dimalibot at Cabrera family. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin dyan sa Canada, ha? At sa mga nakatutok sa atin sa New York, magandang umaga. Again din sa Las Vegas, Nevada at San Diego, California. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga din po sa mga
mga suki natin dyan po sa Calamba, Laguna, mga taga Mabini, Batangas. Good morning. Yung po dadaan ng mga motorista sa Ligarda, pinababalik na, Hindi ho pwedeng daanan ng Ayala Bridge. Nandun si Bal Gonzales sa Rich My Bal. Baldo. Bal. Teka, ayusin mo muna yung signal ni Bal. Mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Bal. Ayan. Sige, go ahead, Bal. Yung pinabanggit mo, marami na yung mga motorista, kaya importanteng makinig kayo. Hindi na pinapapasok pa yung lahat ng uri ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Carlos Palangka. Yung mga galing ng Ligarda na gustong pumasok pa rito sa lugar na ito. Abay, mabibigo kayo dahil pababalikin kayo ng mga tauhan. Teka. Ray. Hindi maintindihan yung report ni Bal. Paayos mo muna yung signal, Alas 4:30, basta't para ho doon sa mga dumadaan ng gustong dumaan ng Ayala Bridge, wag na ho kayong magpilit dahil haharangin ho kayo ng MPD. Mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Okay na, subukan natin ulit si Bal. Bal. Wala talagang sama ng signal Anyway, babalikan natin mamaya si Bal Gonzales. Samantala, Magandang umaga, Pilipinas! Ito muna, baka swertehin ho kayo ngayong panahon ng translasyon sa ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 14 pa lang. Huwag nyo naman patalunin. 14,000! Mahiwagang tunog! Ayan, basta ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6285. Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, muntik-muntika na itong mapanalunan kahapon. Ang inyong pong mga sagot ay kinakailangan sumunod din sa format, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali naman ho sa atin online, kinakailangan meron ho kayong ano tawag dito? Tag. Ayun, sharer badge. Tag. Sharer badge. Ayan. Nakalimutan lang. Balikan muna natin si Bal Gonzales. Bal. Kuya Angel. Ayun. Dito sa lugar na ito, medyo madilim lamang dito sa lugar kung saan nakadeploy itong Joint Task Force National Capital Region. Kung nakikita mo, Kuya Angel, medyo may kadiliman lang dito sa lugar namin kinaroroonan dahil pero dun sa may unahan, sa tapat ng PIP, medyo maliwanag. Malapit lamang dito sa aking likuran itong Carlos Palangka, yung pagbaba ng Ayala Bridge, ay makikita mo rito itong mga deboto na papasok o patungo dyan sa bahagi ng Luneta Grandstand. At nandito sa lugar na ito yung mga reserve force ng Philippine Navy, Philippine Marines at maging ng Philippine Army na nagbibigay ng seguridad doon sa ating mga kababayan na magtutungo dito sa bahagi ng Grandstand, dyan sa bahagi ng Luneta. At yung naririnig doon sa Luneta Grandstand ay ito rin yung naririnig dito sa lugar na ito. May malaking speaker system na maririnig dito sa lugar na ito. At yung binabanggit ko kanina, Kuya Angel, yung binabanggit mo kanina, yung mga kababayan natin, yung mga motorista, huwag nang pumasok pa ng Ligarda dahil hindi na ho papayagan yan ng Manila Police District. Yung mga deboto ay pawang mga nakaapak mula pa dyan sa bahagi ng Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon, dyan sa bahagi ng Espanya, ay makikita itong mga deboto na iisang direksyon, kung hindi dito sa bahagi ng Grandstand o maging dyan sa bahagi ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa bahagi ng Quiapo sa lungsod ng Maynila.
Ako si Val Gonzales para sa Translasyon 2025. Back to you, Kuya Angel. Maraming salamat, Val. Si Sherwin, nasa Quirino Grandstand. Balikan na natin. Quirino Grandstand. Okay na? Sherwin? Sherwin? Angelo. Ayan, okay. Go ahead. Salamat sa Diyos. Oo, patapos na itong ginagawang morning prayer at nakita na rin natin yung mga iyos na sumampa na sa loob itong andas na nakamakit pa rin dito sa harapan ng Quirino Grandstand. Yung andas ay nakapihit na paharap dito nga sa Katigbak Drive kung saan yung mga Spartan na tao nang inaatasan para sa pagsisimula ng pag-usad ng andas ay nakahanda na rin, nakaporma na sila. Nandito na, ready na. Hinihintay na lamang ang huling basbas ng paroko ng Quiapo Church si Father Seston para nga sa huling basbas bago simulan ang translasyon. Yan ay nire-recite ang sumasampalataya ako, isang tugunan para sa mga deboto na siyang sumasalamin sa kanilang malalim at tawas na paniniwala. Sa live Zoom, Angelo, eto makikita yung sitwasyon dito sa ground. Dito ako sa harap mismo itong andas. May ilang hakbang lamang, siguro may mga 7 hanggang 10 hakbang wala dito sa aking kinatatayuan. Itong andas ng mahal na poong Nazareno. Sherwin? Yes, Angelo. So far, as we speak, wala pa namang nadidisgrasya, no? Hindi ka mukha nung nagdaang taon? Wala pang reported na major, pero pangilan-ilan na kanina mga ginadala doon sa tent na mga nahihilo, na mga nakaramdam ng masamang pakiramdam na inaalis dito sa hilera ng alon ng mga tao. Kung mapapansin mo yung harapan itong grandstand, puno-puno yan ng tao hanggang sa pinaka-lower ground, yung pinaka-harapan na yung nasa ground mismo hanggang dyan sa kahabaanan ng Katigbak Drive hanggang sa harap ng Manila Hotel, punong-puno na rin ang tao na kanina naluwag yung area na yan. Subalit yan, ngayon alam na ng mga deboto na ito na ang simula ng Translasyon 2025 at ilawan na ang andas, tatanggalin na ang pobre na siyang isang malaking pinakasurpresa para sa mga deboto na makita ang imahe ng mahal na poong Nazareno na nakasakay sa andas na siyang uusad ngayong umaga para sa paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan sa Minor Basilica at sa gambana ng pambansang gambana ng mahal na poong Nazareno. At lahat din halos ng mga cellphone ng mga tao kaya nakailaw ngayon at sinigyan para i-record itong muling masilayan ang mahal na poong Nazareno sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan. Ngayon ay pumuporma na ang si Father dito sa may harapan para gawaran ng basbas itong andas at huling mga panalangin para nga sa pagsisimula ng tradisyon na may 400 taon na sinimula ng mga mananampalataya at deboto ng mahal na poong Nazareno. Ito nga sa paghatid sa kanyang tahanan. Sherwin, mabanggit ko lang na itong mga nangyayaring ito dito ho sa Quirino Grandstand ay may mga kahalintulad na activities din po sa iba't ibang panig ng kapuluan. Sa Cagayan de Oro, meron din ho silang sariling bersyon ng translasyon. Kaya't isa ho sa mga makikita ho talaga natin pag panahon ng pagbubuklod at pagkakaisa ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Okay, balikan na natin si Sherwin sa Quirino Grandstand. Sherwin? Angelo, ngayon makikita mo yung mga deboto na nakataas ang mga kamay, sinalis ng kanilang pag-hinihintang mga biyaya at
patnubay mula sa mahal na poong Nazareno. Nandito sa kabilang side itong entablado sila Father Anderson at ilan sa mga simbahan para bubuksan na ang telon. At yan hudyat na ng pagsisimula ng pag-usad ng translasyon. Simula na ito. Yan na, inalis na. At bukas na sa publiko ang andas ng Jesus Nazareno. Nakaharap na ito sa bahagi nitong katigbak. Telon ay iniakyat at yung mga partner na inatasan na siyang magsimula nitong tradisyon ng pagpapasan. Ina pa rin malang awit. Okay. May Oo. So any moment, anytime from now, uusad na yan. Ayun, umuusad na. Ito na, umusad na. Umusad na ang andas ng mahal na poong Nazareno at simula na ng kanyang mahabang araw ng paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan ng pambansang dambana ng mahal na Jesus Nazareno sa Quiapo. At yung alo ng tao, ito, susundan ko na ito. Kailangan ko na rin pumunta ko. Sige. Ito, isunod na rin ako sa likuran ng mga Spartan. Ito, yung mga naka-cover ang ulo ng kulay maroon, light maroon, Sherwin. Angelo. Oo. Ang mga Spartan to, miyembro ng Spartan, sila yung unang sasalang. Kung tawag dito sa paglapit sa imahe, ay yung pagsala. O isang linya yan. Ayan, umuusad na. Isang pulutong, isang linya. At dito nga, yung ahalo na, paglabas ng katigbak. Kalabasan ng katigbak. Dito sa may harap ng Quirino Grandstand. At ito na yung siksikan. Okay, Sherwin. Yung, Sherwin, sige, babalikan kita dyan ha. Ingat lang ha, dahil nasa may Kalaw naman, corner ng Kalaw at Rojas Boulevard si Raymond at Paz. Raymond, yung wave ng mga tao papunta na dyan sa area mo. Raymond. Nako, hindi na rin makapasok yung signal ni Raymond. Anyway, ang ating pong sinusubaybayan ay ito pong taunang pagdiriwang ng translasyon ng Jesus Nazareno. Magsasagawa rin ang sariling translasyon ng poong Jesus Nazareno ang Cagayan de Oro ngayong araw. Kasabay itong isasagawa ng translasyon dito nga po sa Maynila. Sa abiso, magsisimula ang prosesyon alas 6 pa ng umaga sa St. Agustin Cathedral patungo sa Nazareno Church sa Cagayan de Oro City. Nagsimula ang nasabing tradisyon ng bigyan ng Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene ang pilgrim image ng poon ang lokal na diocese ng Cagayan de Oro noong January 5, 2009. Maganda umaga, Pilipinas! Inaayos lamang ho natin yung signal ng ating mga kasamahan na nasa coverage team. Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha kapag hindi naman kayo kasama ng translasyon, Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain-away formula. Tanggal ang matitindi mancha based on test at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. At saka baka may mga importanteng lakad ho kayo ngayong araw na ito ha. Bukod ho sa... pero kung hindi importante, ang pagtungo nyo ng Maynila, iwasan nyo na muna, ha? Huwag na kayong sumabay doon ho sa mga deboto.
Nagbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Alamin ang latest na mga storya sa pagbabantay ng DZRH sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno. DZRH Traslasyon 2025 at DZRH Special Coverage Enero 9. Ayan, balikan natin si Milen Borja. Milen. May mga jamming kasi doon sa area. No? Milen, kumusta ka na dyan? Oo, hindi pa mapasok ang signal ni Milen. Ayan. Okay, go ahead, Milen. Angel, yes, umusad na ang andas ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. At dito sa likod ko makikita nyo ang pagsisimula ng usad na prosesyon na nilahukan ng libu-libong mga deboto. Ilang miyembro ng IHOS ang nanguna para magturo ng direksyon upang magtuloy-tuloy ang pag-andar ng andas. Dadaan sa 3 kasa, 18 national at city roads at pati 6 na tulay at isang underpass ang Jesus Nazareno. Mula rito sa Quirino Grandstand, kakaliwa ang prosesyon sa Katigbak Drive, kakanan sa Padre Burgos, dediretso sa Ayala Bridge at liliko ito sa Palangka Street. Kakanan naman ito sa Quezon Boulevard, muling kakanan pa Arlegui Street, tutungo ng Fraternal Street, kakanan ng Vergara Street at kakaliwa ng Duque de Alba. Pagkatapos ay kakanan nito sa Castillejo Street, kakaliwa ng Farnesio Street, kakaliwa pa Arlego Street at kakaliwa pa Nepomuceno Street at tutungo ng Concepcion Aguila Street. Pagkatapos ng Concepcion Aguila Street, kakanan nito pa Carcer Street, kakanan naman pa Hidalgo sa Plaza del Carmen, kakaliwa pa Bilibid Viejo sa Hilpuyat at kakaliwa pa JP de Guzman Street. At pagkatapos kakanan nito mula pa Hidalgo Street, kakaliwa sa Quezon Boulevard, kakanan patungong Palangka Street sa Quezon Bridge, at ito ay kakanan sa Villalobos sa Plaza Miranda, pabalik sa Quiapo Church, kung saan ito magtatapos. Kasalukuyan ng nagkakagulo rin ang ilang mga deboto at makikita natin ang andar ng andas ng Poong Nazareno kung saan talagang naghahagis na ng mga panyo, ng kanilang mga panyo ang mga deboto. Okay. Angel. Okay, Milen, maraming salamat. Mabalikan ka namin dyan. Ingat din at mahirap makipagsiksikan dyan sa crowd. Ha? Si Milen ay nandyan pa sa may Quirino Grandstand. Silipin muna natin yung unang tatawiran ng andas sa Padre Burgos. Nandun si Enyel Parosa, RH52. Enyel. Kuya Igel, nakahanda na rito yung ating mga kababayan sa kanto ng Padre Burgos sa Cross Boulevard. Ito yung unang tatawiran, itong pinaka-traslasyon, yung usad ng andas ng itim o ng Jesus Nazareno wala doon sa Quirino Grandstand, pagbagdas doon sa Katigbak. Naglaan na ng espasyo, Kuya Igel, yung ating mga kababayan, mga taga-Sibahan ng Quiapo, maging yung Manila Police District dito sa pinaka-bukanan ng binabagay natin galis sa may Burgos para saluhin yung pinaka-ulo ng prosesyon. Pero hindi pa natin nababanaag, Kuya Igel, mula sa ating tinaroroonan ngayon, lalo pat yung mga kanina, yung mga kasama natin dito, mga nakahiga at mga nagpapahinga, ay nagtayuan na rin at pulo-pulutong na naghanda na para doon sa ina-anticipate na pagdating nitong pinaka-atas ng Jesus Nazareno. Yung ating mga kababayan, ito na, ano nangyari? Pinipigilan sila, Kuya Angel, na puntahan itong inilaan na espasyo para doon sa traslasyon. Pero nagdagsaan yung ating mga kasama, mga deboto, doon sa pinaka-bahagi ito ng Burgos para salubungin itong andas ng Jesus Nazareno. Patuloy pa rin sa pagpigil sa kanila
yung ating authorities, lalo-lalo na yung bahagi ng Philippine National Police at simbahan ng Quiapo. Sa ngayon, Tia Angel, malibang dito sa shoulder to shoulder na ito, yung mga deboto, ay meron ding mga vendor dito sa shoulder na shoulder din yung mga vendor, oh. Oo, sa kabila ng paalala, pagpayo ng authorities na wag na munang dagsayin ng mga vendor ito pinaka-ruta ng transportasyon. Hindi mo talaga mabibigyan ng Angel dahil tradisyon na rin at syempre panata na rin ating mga kababayang mga negosyante. Karoon rin sa mga panayam natin kanina na talagang pumesto rito kapag ganitong panahon ng transportasyon. Mukhang matatagalan pa, Angel, mukhang matatagalan pa bago makarating dyan dahil usad pagong talaga yung translasyon dahil nga sa dami ng mga taong sumasabay. Babalikan kita dyan, babalikan kita, Angel, ha? Ayaw pa, Kuya Angel, dito hindi pa natin nababadaag at nandiyan pa siguro sa bukana ng Quirino Grandstand. Babalik tayo, Kuya Angel. Si Angel, maraming salamat. Si Raymond Paas, nasa may Calao sa Ross Boulevard. Okay na yung crowd dyan, Raymond? Kuya Angel, agad kumilos at nagsitayuan itong mga kababayan natin, itong mga deboto ng Poong Nazareno nang marinig yung signal sa Quirino Grandstand na magsisimula na yung yung prosesyon. Itong bahaging kinaruran ko ngayon, ito yung bahagi ng Roas Boulevard mula doon sa Calao at pagitan ng Padre Burgos na punong-puno ng ating mga deboto. Kaya't mula dito sa kanilang kinalalagyan, nagtayuan yun sa bandang harapan mismo ng monumento ni Doc Jose Rizal. Ito yung tinatawag nating Alabao area dito ay nagsitayuan papunta na doon sa bahagi ng Padre Burgos. Kaya't barado na itong area na ito ng ating mga deboto. Yung mga sasakyan naman na nanggagaling dyan sa bahagi ng Roas Boulevard ay pinaiikot na rito sa bahagi ng Calao, pinababalik. Lalong-lalo na yung mga delivery van. Kaya't ito ay abiso na rin siguro sa ating mga motorista na kung hindi naman sila pupunta sa sali dito, iwasan na itong lugar na ito dahil sa punong-puno ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Mula dito sa bahagi ng Rojas Boulevard, malapit-lapit na dito sa bahagi ng Padre Burgos, sa bahagi ng Padre Burgos at Rojas Boulevard. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Raymond. Dire-diretsong pagbabantay ng DZRH sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. DZRH Traslasyon 2025, a DZRH special coverage. Maganda umaga, Pilipinas! 42:52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan na, oras na para naman tayo mag-ultamayo, lalong-lalo na yung mga hahabol pa. Kinakailangan ho natin, i-boost natin ang ating immune system. Magpaon ho kayo ng face mask, ha? Doon ho sa mga pupunta dyan ho sa translasyon, doon ho sa mahabang prosesyon, sangkaterba ho yung tao. At kung hindi naman ho magandang pakiramdam nyo, wag na ho kayong pumunta. Pero kung talagang mapilit ho kayo, siguraduhin ho ninyo may face mask ho kayo para hindi na kayo makapanghawa pa kung ano man ninyong nararamdaman. Ano ba itong Ultabay? Ang Ultabay po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabay ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay certified ng rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ano bang ginagawa ho ng Ultabay o ng postbiotic? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell o yung PDC. Yun po yung commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din ito para tayo po ay maka-achieve na magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, magandang gising. Pag magandang gising, magandang disposisyon sa bagong sa mga pagharap sa mga bagong hamon sa ating buhay. Ayan, ayun ho ang tulong sa atin ng Ultabayo. Para po sa mga concerns ninyo, mag-text lamang ho sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ang mahalagang paalala, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas!
Malayo pa man ang prosesyon, nakaposisyon na ang mga nandyan sa may Ayala Bridge. Siyempre, kasama sa mga tumayo, si Giselle Ricaport. Giselle. Kuya Angel, pumosisyon na nga yung mga pulis at iba pang security force dito sa unahan ng Ayala Bridge ngayong umuusad na yung translasyon mula doon sa Quirino Grandstand. Maging dito sa may kahabaan ng Ayala Boulevard ay nakapwesto na rin yung mga tauhan ng pambansang pulisya na sisiguro sa mabilis na usad ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Most probably daw inaasahan ng mga pasado alas 8 rin ng umaga darating dito sa tulay yung prosesyon. Kagaya noong isang taon kung magiging mabilis daw yung usad ng translasyon. May panayan tayo kanina dito kay Colonel Giselle. ang station commander ng Santa Ana Police Station. Aha. Nabanggit lamang ng mga Giselle. Oo, mas maingay yung sorry ho, may mga jamming ho kasing nangyayari ho dyan para nga po makontrol din ho yung ano tawag nila doon? Hindi naman jamming interference. May signal interference po nangyayari. Balikan muna natin si Milen Borja mula po sa may Quirino Grandstand kung natatanaw pa niya yung pong ulo nito pong prosesyon. Milen? Naputol si Milen. Okay. Doon sa mga nagtatanong kung may mabibiling tangerine chocolate yan po sa Quirino Grandstand. Ala po. Ala po. Kinakailangan tumawagin ho kayo, magpa-reserve ho kayo sa 0919-0955-935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available nga po sa 0919-095-5935. I-check ninyo sa tangerinchocolate.ph ho naman yung mahigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate na available ngayon sa market. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po pinagmamalaki ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate 100% gawang lokal. Pero ito'y taste and looks global dahil tinulungan ho talaga ito ng Department of Science and Technology at saka ng Department of Trade and Industry. Kaya 100% gawang lokal ito, gawang atin. Pero talagang maipagmamalaki ho ninyo na ang gawang Pilipino world class. Tangerine Chocolate, gawang atin, ating tangkilikin. Sige, balikan muna natin ang Quirino Grandstand. Unahin muna natin si Milen. Tanaw mo pa dyan? As Angel, ngayon, nandito ako sa gitna ng siksikan ng mga deboto at tanaw na tanaw dito ang paghinto ng andas ng Poong Jesus na... Bakit huminto? Yung mga deboto na rin ang umaakyat at mabuti naman napipigilan din ng mga otoridad dahil pagkatapos nung dalawang deboto, sa tingin ko na umakyat kanina, hindi naman na nasundan. Pero ngayon, nakahinto pa ang andas ng Poong Nazareno at patuloy pa rin ang paghahagis ng mga panyo ng mga deboto, Angel. Ang nangyayari dyan, Milen, di ba? Pagka yung kanilang hinihagis na panyo naipunas na, umaalis naman na sila. Bumibitaw na. Ayun naman. Bumibitaw naman na sila kapag naipunas na, pero minsan yung mga umaakyat kapag naihagis yung panyo, tuloy-tuloy na yung pag-abot sa kanila ng mga panyo. Kaya imbis na isang panyo lang yung pinupunas nila, tila sila na rin yung tagapunas. Sige. Okay. Bakit natigil? Sa dami ng mga nakaharang? Ayan. Umuusad na uli. Umuusad na uli. Poong Nazareno, dito nga nagpapalakpakan nga mga deboto rito at nagwawagayway ng kanilang mga panyo kahit nasa distansya sila, kahit malayo sila doon sa andas. Sige. Okay, Milen, babalikan ka namin dyan mamaya, ha? Dito muna tayo kay Giselle. Giselle, maganda ng signal mo? Yes na, okay na. Ayan, okay, go ahead.
Kung magiging mabilis nga raw ko yung Angel, yung usad ng andas mula doon sa Quirino Grandstand ay inaasahan na mga pasado alas 8 rin ng umaga darating dito sa Ayala Bridge yung traslasyon ng Jesus Nazareno kagaya noong isang taon. Ayon dito kay Colonel Jonel Branon, yung station commander ng Santa Ana Police Station, meron lamang silang mga itinalaga na certain areas para sa mga deboto na maghihintay para sumama doon sa traslasyon. Doon sa mga hindi manggagaling sa grandstand, pili lang daw yung mga lugar na pwede nilang paghintayan. Kabilang na doon sa may kahabaan daw ng San Marcelino Corner Ayala Boulevard at doon naman sa may Taft Avenue. Karamihan, bawal na kasama rito sa bawal na yung sa karamihan sa mga daraanan ng traslasyon, bawal nang sumama doon yung mga deboto bago umakyat dito sa may Ayala Bridge at pagbaba nitong tulay doon naman sa may bahagi ng Palangka Street. Ang sabi niya, Colonel Branon, layon daw ditong maiwasan yung mga untoward incidents kagaya ng stampede at upang hindi raw mahirapan yung pag-usad ng andas, pinaalis na rin yung mga deboto ngayon na umi-standby o naghihintay sa mga tulay at kaparehas na istruktura maski yung mga hindi daraanan ng traslasyon. Baka raw kasi magkumpulan yung mga tao doon at makaapekto sa integridad ng mga tulay na kung mamalasin ay baka bumigay. May mga pulis at ibang security forces na rin yung makakasama raw, sabi ni Colonel Branon, doon sa mismong ulo at dulo ng traslasyon upang panatilihin ang kaayusan at seguridad ng prosesyon. Para sa traslasyon 2025, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle, at sa mga nakatutok sa atin, sumusubaybay din sa traslasyon dyan po sa Sydney, Australia. Magandang umaga po sa inyo. Ganyan din sa mga suki natin dyan sa Culion, Palawan. DZRH Special Coverage. Oy, at doon sa mga kababayan natin naghahanap din ho ng magandang investment opportunity. Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang give. So 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay agad after 7 days ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ito na pang iniintay po ninyo. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang kagandahan po dito sa mga proyektong ito ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, ang tinutukay natin yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Nasa loob po mismo ng mga township na yan ang iba't ibang mga amenities, palengke, eskwelahan, simbahan, pati ho, munisipyo, nandun ho mismo. Kaya hindi mo na kinakailangan pang bumiyahe ng pagkalayo-layo. Ngayon, kung kayo ho na may bibili ngayong mga panahong ito, sa yung first quarter, magkakaroon na kayo ng sariling bahay, may chance pa ho kayong manalo ng hanggang 25,000 pesos dito po sa kanilang scratch and win promo. So ayan, gagawin ho ninyo, pa-reserve na ho kayo, tumawag na ho kayo kaagad sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion Detergent para pa rin si Sherwin Alparo, RH6 Sherwin. Angelo, mga hanggang 15 minuto na kumalang dito sa may kanto ng Katigbak Drive at ng ditong Quirino Grandstand, itong imahe ng mahal na Poong Nazareno. At unang nakasalang itong kapatid, pangalan mo? Gilmar Santos Balong. Gilmar, taga saan ka? Paco, Manila. Kamusta yung pagsala mo kanina? Mabilis lang? Mabilis lang. Ano yun? Dahil sa kumalang? Dahil sa... doon lang kasi medyo masiksikan sa medyo malapit. Pagpalapit pa, medyo maluwag pa, pa. Ngayon, sasala ka ulit? Sasala ka ulit. Pagtawid kasi, Angelo, pagtawid pa lang ng, nandito na kami sa tapat ng Manila Hotel. Sa paglampas itong Roas Boulevard, dito na ilaladlad yung lubed. Doon pa ibibig. Nako, bumigay na yung signal. Sherwin. Napuputo na yung Sherwin, napuputo na yung signal mo. Dako muna tayo kay Val Gonzales sa may Palangka Street. Tanaw mo na ba dyan yung ulo, Val? Wala pa, Kuya Angel. Wala pa. Ako'y nandito mismo mula dun sa kinaroroonan ng kasama nating si Giselle dun sa may pinakaparan mismo nitong Ayala Bridge. Kami nandito sa may kabilang bahagi dito sa
malapit dito sa kanto ng Carlos Palanca. Yung pagbaba mismo ang andas ng Poong Nazareno. Sakaling duman na dito sa lugar, ay dito makikita yung malaking puwersa nitong Joint Task Force National Capital Region. Ito yung pinagsamang puwersa ng Armed Forces of the Philippines at o yung Reserve Force mula sa Armed Forces of the Philippines maging itong Philippine National Police. Inaayos lamang dito sa lugar na ito pagbaba ng Ayala Bridge dahil meron pang mga motorsiklo o meron pang mga tricycle na nandito sa may pinaka gitna mismo sa kanto nitong Ayala Bridge, Ay, delikado yan. Casali Street at maging dito sa papasok ng Carlos Palanca. Kaya yung mga opisyal ng Joint Task Force ay pinakiusapan kanina yung ilang mga motorsiklo na umalis dito sa lugar na ito at gumilid na lamang dito sa kahabaan nitong Casali Street dito sa pagbaba ng Ayala Bridge. Tumalima naman itong mga may-ari ng sasakyan at yung iba rito galing pa doon sa barangay na nakakasakop dito sa lugar na ito. Kaya gumilid na lamang din sila. Malaki yung puwersa ng Philippine National Police at lalong mas malaki pa yung puwersa ng Joint Task Force NCR na nandito sa lugar at nagbabantay sa kaayusan ng mga deboto na patuloy na naghihintay doon sa pagdaan ng andas ng Poong Nazareno. Layon nga sa kasama nating si Giselle ay dakong alas 8 pa ng umaga bago makadaan ang andas dito sa lugar na ito. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. para sa Translasyon 2025. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Val. Balikan muna natin si Sherwin. Sherwin, talagang kasi may interruption na ho ng signal doon sa may area ni Sherwin. Sa may P. Burgos naman, si Edniel, nakatuto kanina, no ha? So anyway, babalikan ho natin iba pang mga kasama natin dyan po sa area ng ating special coverage para po sa Translasyon 2025. Oras muna sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, nananawagan naman ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa mga Pilipino pagnilayan ang mas malalim na kahulugan ng Translasyon. Ayon kay Atty. Bondoc, isang paalala ang Jesus Nazareno na walang pasanin na hindi kayang buhatin kung may pananalig at pagkakaisa. Maasa siya na ang gagawing inspirasyon ng sambayanan ang Jesus Nazareno upang maglakbay bilang isang bansa na bagamat puno ng hamon ay hindi po patitinag dahil tangan ang tapang, lakas at pananampalataya. Binigyan din pa niya na ang mga pananampalataya hindi lamang nasusukat at nakikita sa paglahok sa translasyon, kundi sa pang-araw-araw na pagmamalasakit sa kapwa, sa pagiging instrumento ng pagbabago at pagpapaangat sa buhay ng bawat Juan de la Cruz. Umapela siya ng dasal para sa mas maayos, makatarungan at mas maunlad na Pilipinas kung saan walang isang Pilipinong naaapi at naaargabyado. Nagsimula na rin pauwiin sa kanilang mga tahanan ng mga evacuees na nakatira sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Canlaon sa La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental. Ito ay matapos magdesisyon ng lokal na pamahalaan ng Negros na pauwiin na hanggang 4,000 ng mga residente. Ayon sa Task Force Canlaon Chief na si Raul Fernandez, pinahintulutan nila ang mga local executives na magdesisyon kung pauuwiin na ba ang mga residente, pero kung siya ang masusunod, ipalilipat lamang ito ng tent city sa Himamaylan. Doon maaari niyang magtulungan ng mga LGU sa pagtugon sa pangangailangan ng mga evacuees. Matatandaan kahapon lamang nakapagtala ng 2 ash emission events sa naman ng Bulkang Canlaon na tumagal ng 2 oras. Maghahanap buhay lang tayo pagkatapos ibabalikan na natin ng pag-usad ng andas ng Poong Nazareno sa Translasyon 2025. Oras sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 5. Number 1.
Pilipinas. 5:12 ang oras sa buong kapuluan. Nasa may bandang Manila Hotel na ang andas. Ang tabayanan po ninyong pagbabalik ng ating special coverage. Nagpatupad naman ang Department of Agriculture ng pansamantalang pagbabawal sa importation ng mga domestic at wild birds mula New Zealand kasunod ng ulat ng pagkalat ng avian influenza sa nabanggit na bansa. Sa inilabas na Memorandum Order No. 1, kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na nagpositibo sa ginawang pagsusuri ng New Zealand National Animal Health Laboratory sa H7N6 strain ng high pathogenicity avian influenza ang mga domestic birds na mula sa East Otago, Waitaki at Canterbury na itong nakalipas na Nobyembre. Ang outbreak ay opisyal nang i-report ng otoridad ng New Zealand sa World Organization for Animal Health. Sinabi ni Secretary Laurel, ang ban sa importation ng mga domestic at wild birds, gayon din ang mga itlog, day-old na mga sisiw, similya at poultry meat ay mahalaga upang mapigilan ang pagpasok sa bansa ng mga highly pathogenic avian influenza at mabantayan ang kalusugan ng lokal na poultry population. Nagsanipuwersa naman ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry upang maghanap ng mga produktibong paraan para mabawasan ang presyo ng bigas sa mas rasonableng level at mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino consumers. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., partikular na tututukan ay mga important na bigas. Subalit binigyan diin na ang hakbang ng gobyerno ay higit pa dyan. Ayon po kay Secretary Laurel, ang important na bigas ay umpisa pa lamang. Plano daw ng DA at ng DTI palawakin pa ang pagtatakda ng price net upang maisama ang iba pang ma-imported na mga pagkain gaya ng gulay at karne para sa kapakinabangan ng mga mamimili. Sinabi naman ni Trade Secretary Cristina Roque na siya ring pinuno ng National Price Coordinating Council. Pupulungin nila ang Interagency Council upang i-review ang mga strategies na magpapatatag sa presyo ng mga pagkain para masiguro ang patas na presyuhan sa mga palengke. Ang Department of Agriculture ay bahagi din ng NPCC. Bantay sarado ng DZRH ang mga kaganapan sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno. DZRH Traslasyon 2025 at DZRH Special Coverage Enero 9 mula alas 4 ng umaga. Ayan, nasa lagpas na ng Manila Hotel ang andas. Nandun pa rin si Sherwin Alparo. Sherwin, try natin signal mo. Ayan na, medyo maliit na ito. Pero nasa may pagitan na nitong Ross Boulevard at Katigbak Drive, umaatras, maalon yung tao. Nasa kita tayo. Umaatras lang ako ng konti dahil pag umalon to, kailangan kumakalang. Hindi na kumakalang yung tao ngayon. Takot ng kumalang. Dati, pag ganyan nasa gitna ka at umalon, kailangan lang yan para gagalaw lang. Pero ngayon, yung mga tao biglang humuhulat. Pero ang sinasabi nga, yung lupit, iladagdag pa lamang pakatawid. Ito sa bahagi nitong Ross Boulevard. Pero yung mga standarte na nasa unahan, talagang kuyog. Yun ang humaharang sa ngayon para pumaling tawid ng Padre Burgos, itong andas ng mahal na poong Nazareno. Medyo bumuelo dahil pumaling siya pakaliwa kanina, pero ngayon inaayos na diretso patawid Ross Boulevard, itong andas ng mahal na poong Nazareno. Yung mga sumasalang tuloy-tuloy pa rin na lumalapit at umaangkas doon sa likod ng krus ng mahal na poong Nazareno. At yung mga kumalang kanina doon sa pagtutulak, ito naman sasalubungin ng mga batang Quiapuna na nakaantabay din dito sa may bahagi nitong portion nitong Katigbak Ross Boulevard patungo ng Burgos. Yes, Angelo. Mabigat din yung obligasyon nitong mga nagpapasan at pumuprotekta sa andas, ano ha? Ayan Oh, laki. Angelo, dahil sila yung sa kanila kagiya kung saan yung direksyon. Ngayon pumaling ng pakanan at dumidiretso papasok ng Ross Boulevard yung andas na dapat ito didiretso ng Padre Burgos. So ito paling na naman to, ipipihit na naman
Pero dinediretso ng Ross Boulevard, papasok ng Ross Boulevard. Oo Itong, nga. andas ang mahal na Bakit parang, ba't biglang nagbago ng ruta? Hindi. Mali lang yung tulak. Mali lang yung tulak. Pag Oo. tulak ito, pa-diretso ng Okay. Burgos. Sige. Pero ngayon mukhang sumisenyo sa mga IOS na kung pwede manoobra, ipihit pa kaliwa. Kaya parang patagilid ang pag-usad. Oo. Oo. Okay, Ngayon, sige. ipipihit ulit ito paharap doon sa Padre Burgos para makatawid ng Roas Boulevard. Yung kalang kasi, yung mga salang, pag salang, nagpapahirap pa din doon sa andar ng andas. At marami na rin lumalabas doon sa pultong sa unahan na pag nagtataas ka ng kamay, sumalang na kayo? Opo. Nakasalang na kayo? Ano? Kamusta pagsalang? Okay lang po. Abilis? Opo. Abilis? Worth it? Nakakapagod. Solid. Anong pakiramdam? Anong pinagdasal mo? Mga goal ko sa buhay, pati pamilya. Tama. Yan, mga bata. Alam mo, mas maraming bata yung nakikita ko na sumasampa na ngayon. Kumpara doon sa mga, yung kasing idaran ko na mga deboto. Dahil pag gantong oras, malakasan pa eh. Kailangan malakas ka ngayon. Pero isipin mo, kahapon pa yung mga yan, ha? Kahapon pa sila ng hapon, ha? Oo, pero hanggang ngayon, ang taas ng energy. Matataas. At hindi lang isang beses sasampa. Pagtawid pa nito, ulit-ulit silang sasampa. Sige. Hanggang sa Sherwin. lapit at makahalik sila doon sa cruise. Kaya sa Angelo, maya-maya magbabalik tayo sa iba pa mga development dito nga sa pagpapatuloy ng Transaksyon 2025. RA number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maya-maya po, tatawid na ho ito ng P. Burgos. Pero may public service muna tayo. Isama ho natin sa ating panalangin. Pumanaw naman ang panganay na kapatid ng Philippine Charter 66 Office General Manager na si Melquiades Robles. Ito po'y si Claribel Robles Ehan. Edad po'y 66, bata pa, ha? Sa inilabas na pahayag ng PCSO, magsisimula ang viewing para sa labi ni Claribel bukas, January 10, sa St. Peter Memorial Chapel, Quezon Avenue, at nakatagda naman ang libing sa January 12. Hinikayat ang lahat ng mga kaibigan at mahal sa buhay ni Claribel makiisa sa pagunitan sa buhay at mga alaalang iniwan ito. Samantala, noong pong January 7 naman, pumanaw din yung may bahay po ni dating Science and Technology Secretary Fortunato Boy de la Peña, si Ma'am Mariquit Banson de la Peña. Ito po ay nakaburol ngayon dyan po sa Chapel Room, Santiago de Compostela, St. Vincent de Paul Parish Church sa Tandangsora Avenue, Quezon City. Ang labi po ay dadalhin naman sa San Jose Chapel, Poblacion, Bulacan, January 11, alas 10 ng umaga. Ito po'y pinaparating sa mga kaibigan, kamag-anakan at mga kakilala, ang mga kaklase ni Ma'am Mariquit Banson de la Peña, ang may bahay po ni Secretary Boy de la Peña. Balikan na natin ang P. Burgos Street. Nandun pa rin si Inyal Paraw sa Inyal. Kuya Angel, mayat-maya kung marinig natin dito yung mga palakpakan, mahiyawan, mga chat, mga iba't ibang mga grupo na mga depoto. Puno-puno itong mga ito. Yung iba ay naka-ready na yung pila, nakahawak sa barikat sa kanilang kaharap. Habang yung iba naman ay grupo-grupong nakatayo at nakamasid. Nakatanaw doon sa kanto ng Ross Boulevard, papasok dito sa may P. Burgos. Kung mapapanaag na ba itong pinaka-andas ng mahal na poong Nazareno. Yung huli nating update kanina, yung espasyong inilaan ng kapulisan at ng mga tawan ng Quiapo dito sa may kanto lamang ito ng Ross Boulevard at Padre Burgos para sana sumalo doon sa inaasahang andas ng Jesus Nazareno pagtawid dito ay napuno na rin ng mga deboto sa kabila ng pakiusap na umatras na lang muna yung ating mga kasama. Naririnig sa ating likuran ngayon yung hiyawan ng ating mga kasama at nandito kasi tayo kay Angel sa harap lamang ito ng pinaka-prayer station itong nasa harapan natin, kaya maliban doon sa mga nag-anticipate ay karamihan dito mga overnight pa nakabang kay Angel ay makasama tayo dito. Nasa na yung mga taga-San Jose Bulacan, San Jose del Monte, tara sila ayan, ito mga taga-San Jose del Monte. Dali pa kayo sa San Jose del Monte. Ano boss? Sakay balik. San Jose del Monte po. Para tayo talaga dito na sumama sa transportasyon. First time lang po. First time. Sino naman matagal na?
Ito, matagal na yung iba. Yung iba, mga kabataan, mga first time. Ngayong taon po. Ngayong taon. Ano mga panatan ito, mga bata ito? Ano mga panalangin nyo ngayong taon? Oo, panalangin nyo ngayong taon. Panalangin nyo ngayong taon. Pagtapos lang. Kapag tapos, mga nangyari pa. Ito ngayong taon. Umaldo ngayong taon. Ayun, may mga panalangin ko Kuya Angel, mga kabataan. Pero Kuya, matagal na ba kayo dito? Matagal na po. Ano mga panalangin nyo ngayon? Panalangin ko, matupad ang panalangin ng lahat. Nasa para sa lahat. Itong area ko, area ko Kuya Angel, kami yung sasalob doon sa pinakaandas, sa pinalamin. Ito, pagtawid dito. Balik ko na sa inyo, Kuya Angel. Tanaw mo na ba? Tanaw mo na? Hindi pa. Hindi pa. Sige. Yung mga kasama ko kasi rito, kami lahat nakatayo. In fact, yung Center Island, dito, yung pinaka-plant box sa gitna ng Padre Burgos, hindi na plant yung nakatanim. Mga tao nang nakatayo rito. Sige. Hinatay na lang natin ipagtawid dito ng pinaka-prosyon. Okay, maraming salamat na Angel. Samantala, kapistahan din pala ng Jesus Nazareno sa Malangam, Bulihan, Malolos, Bulacan. Marami ho, bukod sa Cagayan de Oro, marami pong mga lugar ang nagdiriwang din po ng kapistahan. Samantala, dito po naman sa may, teka muna, silipin muna natin si Raymond Advance dyan po sa may kahabaan ng Burgos Street. Raymond. Kuya Angel, dito naman sa aking kinalalagyan, naka-anim na itong aking nakikitang mga deboto na nirespondihan ng mga first responders at dinala dito sa kanilang command center ng iba't ibang mga grupo ng mga disaster risk reduction and management offices. Nagsama-sama sila dito at ito'y sa pagitan o malapit din dito sa bahagi ng P. Burgos at nakita ko dito apat na babae, 2 lalaki itong kanilang nirespondihan at binibigyan ng first aid sa ngayon dahil nga doon sa kanilang pagkaipit mula dyan sa bahagi ng pag-usad ng traslasyon. Patuloy ang kanilang pagbabantay dahil wala pa namang itinatakbo sa ospital, naka-ready itong mga tauhan ng iba't ibang mga disaster risk reduction and management offices para tulungan yung ating mga deboto na magkaroon ng problema dahil ang kanilang sinasaway ngayon dito yung nagdala ng mga bata at mga senior citizen na hirap na makikipagsiksikan dito sa dami ng mga deboto sa ngayon. Para sa Traslasyon 2025, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Updated na coverage ng DZRH sa kapistahan ng mahal na poong Nazareno. DZRH Traslasyon 2025, a DZRH special coverage. 25 na makalipas ang alas 5 na umaga para naman ho sa ating mga kababayan na nakatutok din ho sa ibang bansa. Alam mo ba ninyo, 2 katao nang namatay, maraming iba pang nasugatan sa patuloy na pagsiklab naman ng wildfire sa Los Angeles, California. Sa ulat, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at problemado sila ngayon ay dahil po sa pagkaubos ng supply ng tubig. Naku, isama ho natin sa panalangin ang ating mga mahal sa buhay o yung pong mga naninirahan dyan po sa Los Angeles, California. Nagdeklara na rin ang state of calamity. Mahigit sa 70,000 na mga residente ang pinalikas at halos 2,000 mga bumbero ang itinalaga para sa pagkapula ng apoy na nakasira na ng halos 5,000 hektarya ng lupain. Maganda umaga, Pilipinas! Papayagan pa rin ang Commission on Elections ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno kahit sa gitna ng election period. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, pinagbigyan nila ang kahilingan ng Department of Social Welfare and Development na mamahagi pa rin ang ayuda sa ilalim ng TUPAD, AIX at AKAP at iba pa. Pero mahigpit ang pinagtagubilin ng poll body, bawal ang mga kandidato sa payout menu. Bawal ang mga tarpulin. Bawal yung pagpapalabas na parang pera nila ho yung ipinamamahagi. Sinabi pa ni Chairman Garcia, maging ang mga campaign paraphernalia at mga staff ng mga kandidato bawal din sa lugar. Ang sino man anyang lalabag sa patakaran ay maaaring maharap sa kukulang kaparusahan. Samantala, tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chair at ako Bicol Party List Representative Saldico na ang ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP, isang proyekto para sa mga Pilipino may trabaho ngunit nananatiling mahirap, ay malinis at walang bahid katiwalian.
Paliwanag ni Congressman Ko, ang AKAP ay hindi pork barrel dahil ang Department of Social Welfare and Development ang humahawak sa pondo at tumutukoy sa mga benepisyaryo. Ito daw po ay 0% korupsyon. Diretso ito sa tao at DSWD. Binahagi ni Ko ang nanabuo ang AKAP mula sa mga hinaing ng mga minimum wage earners gaya ng mga food service crew at mga grab drivers na hindi kwalipikado sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Anya, sila ay masisibag na mga manggagawa na halos hindi nga makahinga. Ngunit nananatiling kapos dahil nga sa tumataas ang presyo ng mga bilihin, kung kaya't noong pong 2024, sinimula ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsama sa budget ng AKAP at ito ay nilaanan din ng 26 billion naman para sa 2025. Nanawagan naman si Baguio City Congressman Mark Go kay Mayor Benji Magalong na suportahan ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno sa mga residente ng kanyang syudad. Hinamon ni Go si Magalong na huwag haluan ng politika ang isang magandang programa ng gobyerno. Pinasinungalingan din ni Go ang paratang ni Mayor Magalong na ang Office of the Speaker ng Kamara ang nagpapalabas ng financial assistance mula sa mga programa ng gobyerno, katulad nga po ng ayuda sa kapos ang kita program, ang assistance to individual in crisis situation o AIX, at saka yung tulong panghanap buhay sa isang disadvantaged o displaced worker o tupad. Gamit daw po yung 777 ayuda system. Ayon sa kongresista, hindi totoo ang sinasabi ni Mayor Magalong na 777 dahil ang AKAP-AIK sa tupad ay isang national government program ng Pangulong Bongbong Marcos, kaya't well-defined ang process at oversight mechanism. Maganda umaga, Pilipinas! Lahat daw po ng kanto sa intersection ng Carlos Palanca at Casal Street isinara muna sa mga deboto, kaya't iwasan ho natin yan, ha? At yung mga deboto naman, binawalan din pong sumalubong sa andas. Balikan muna natin si Bal Gonzales, Irish My Bal. Bal? Kuya Angel, sa pamamagitan ng human barricade mula dito sa puwersa ng Joint Task Force National Capital Region at maging nitong puwersa ng Manila Police District at National Capital Region Police Office ay isinara na itong lahat ng kanto dito sa may pagbaba nitong Ayala Bridge, particular na dito sa kanto ng Casal Street at nitong Carlos Palanca. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, Kuya Angel, ito yung kung galing ka rito sa may Casal Street at dito sa Carlos Palanca at pakyat ka nitong Ayala Bridge ay nakabarikada itong puwersa ng Joint Task Force at maging ng PNP dito sa lugar na ito. Hindi na muna papapasukin at kani-kanina lamang ay kinausap pa. Mayroong mga mamamasan, Kuya Angel, mamamasan ng Mendoza, Quiapo ay nakikiusap na kung pwede sila raw ay payagan na sumalubong dito sa andas ng Pong Nazareno sa pamamagitan ng pagdaan dito sa may Ayala Bridge. Pero ang desisyon ng Joint Task Force at maging ng PNP ay hindi na muna sila papayagan. Kaya yung mga mamamasan na naka-uniforme ng kulay puti nandito sa aking harapan ay pinapwesto na lamang dito sa isang lugar dahil bawal na yung pagsalubong. Maging yung kanto ng Casal Street, Carlos Palanca ay sarado na sa pamamagitan ng barikada ng PNP at ng Joint Task Force mula sa Philippine Navy, Philippine Marines at mga Reserve Force na mula sa Philippine Army. So hindi po muna papayagan yung pagsalubong dahil binabanggit ng opisyal ng Joint Task Force kanina. Ito, nagbibigay ng instruction, Kuya Angel, itong miyembro ng Philippine National Police. Bawal mo. Bal? Ilabas mo yan! Ayan, pinapalabas na muna yung andas na sasalubong. Yung andas, malit na andas ng Pong Nazareno. Kasi baka mamaya makadisgrasya pa eh. Correct, dahil may power supply, Kuya Angel. Yan yung nakikita ninyo. Okay. Bawal yan, bawal. May power supply. Ibig sabihin, merong baterya ito. Oo. May baterya. Kaya pinagbabawal. Dahil kapag sumalubong nga naman, Kuya Angel, dito sa andas ng Pong Nazareno, sa sandaling bumaba na mula doon sa Ayala Bridge. Pag sumalubong, may stock, may imbuto, matitigil dito
sa Ayala Bridge ang antas ng Pong Nazareno at hindi siya makakakaliwa dito sa lugar nito, dito sa bahagi ng Carlos Palangka. Yun yung iniiwasan ng Joint Task Force at maging ng Philippine National Police, kaya pinestuhan nila ng malaking puwersa ng JTF, NCR, PNP itong lugar na ito. Wala pa rin dito sa pagbaba ng Ayala Bridge, dito sa kanto ng Carlos Palangka, dito sa lungsod ng Maynila. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. para sa Translasyon 2025. Ako, si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal, sa Tagum City. Magandang umaga din po. Meron din ho silang version doon ng translasyon dyan po sa Davao del Norte. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin dyan po sa Palm Spring, California. Yung kaliwang lane po ng Ayala Bridge, sarado na. Giselle, RH15. Kuyang Angel, nakaharang na yung 400 na tauhan nitong Eastern Police District dito sa kaliwang lane nitong Ayala Bridge. Saka una-unahan kasi yung pagkakataon, haharangan na nila yung mga deboto na magtatangkang dumaan pa rin. Hindi kasi maaaring gamitin na daanan ng mga deboto itong dalawang lane ng tulay. Yung kanan lamang yung itinalaga bilang ruta nitong posisyon. Ayon kay Colonel Jonel Branon, ang station commander ng Santa Ana Police Station, ay emergency lane lamang itong kaliwang bahagi nitong Ayala Bridge. Sa mga nakalipas kasing taon ay sinasabihan lamang nila yung mga deboto na isang lane lamang yung gamitin, pero hindi rin nasusunod. Kaya nga sa kauna-unahang pagkakataon ngayon, naglagay na sila ng mga pulis dito na magsisilbing mga barrier dito sa kaliwang lane ng tulay. Layon daw nitong matiyak yung mas maayos at maging mas organisado yung daloy ng Translasyon 2025. Mayroon namang mga rescue boat kabilang yung mga galing doon sa mga itinalaga ng Philippine Red Cross ang nakadeploy na dito sa ilog upang saklolohan kung sakali man na merong mga mahulog tayong mga kabayan. Dumating na rin yung mga kapalitang pulis ng mga parak natin na 24 oras ng naka-duty sa mga daraanan ng translasyon. Para sa Translasyon 2025, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Malapit sa may Quiapo naman ang kinaroroonan ni Edwin Duque. Edwin, kumusta dyan? Edwin? Wala si Edwin? Well, Michelle, dahil nga doon sa pagsara sa partigang bahagi ng Carlos Palangka, lalong napuno itong Quezon Boulevard, lalo na yung mga galing ng Recto. Maging doon sa galing sa baba ng tulay, doon umikot yung ating mga kababayang deboto para makapasok na rito sa bahagi ng Quiapo. Itong Quezon Boulevard, mas maagang napuno na. Parang kung titignan mo yung pagkakapuno nito, yun yung bahagi ng dumaan na yung andas sa may bahagi ng Globo de Oro. Ganun na yung punuan ng mga tao at mga first aider ng mga responder ng iba't ibang grupo, kabilang na rito ang Philippine Red Cross. At kanina isang truck ng 4x4 ng Manila Police District yung tinagdag dito para makontrol yung seguridad dahil maagang napuno nga itong Quezon Boulevard, maging itong harap ng Quiapo Church. Dahil umikot yung mga kababayan natin mula dyan sa may Ayala Bridge, Carlos Palangka, dumaan ng Recto at dito kumaliwa sa may bahagi ng Isitan, abang yung mga naharap doon sa bahagi na mapapasok ng dito Maraon ay dito naman sa ilalim naman parang di mahulugang karayom yung tuloy-tuloy na pagdagsa nating mga kababayan mula sa bahagi ng Espanya, iba naman galing ng Kamanabat, dito na dumiretso sa Quiapo Church. Sa ngayon ay tahimik pa naman yung ating sitwasyon at kontrolado ng ating mga pulisan, yung seguridad, at wala naman tayong kitang mga nag-iingay tulad ng mga katawat tulad natin, lalo yung mga kabataan, dahil napakarami nung persa nating Philippine National Police at ang Philippine Army. Wala pa rin dito sa bahagi ng dito sa bahagi ng Quezon Boulevard, Globo de Oro. Ako para sa 23 para sa Translasyon 2025, at dito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
a DZRH special coverage. 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang balitang ito. Pilipinas. Oras mo na sa buong kapuluan, 5:41. Nagpatuloy po ang ating special coverage dito po sa Translasyon 2025. Nasa may area na ni Raymond at pa sa may P. Burgos ang andan sa mukhang mabilis ang usad na Raymond. Yes, Kuya Angel, mukhang mayroong pagkakataon na mabilis na makakausad pero may time na matitigil ito ng ilang mga minuto dahil kailangang isaayos yung paghila dahil sa daluyong ng tao kaya napipigilan yung pag-usad nito. Kaya ngayon ay kalalampas pa lang dito sa bahagi ng kanto ng Rojas Boulevard at P. Burgos Street sa oras na ito. Medyo madilim itong aming kinalalagyan dahil pinatay na yung ilaw dito sa mga street light. Kaya medyo madilim na bahagi papunta doon sa bahagi nitong command center ng iba't ibang mga rescue teams na sunod-sunod din yung mga dinadala dito. Nabilang ko dito mga nasa mahigit 20 na yung ating mga kababayan, kasama na yung mga nahihilo, merong mga nasugatan na kailangan dalhin dito para mabigyan ng paunang lunas. Mula dito pa rin sa kanto ng Rojas Boulevard at Padre Burgos Street para sa Translasyon 2025. Dito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala si Edniel din nasa P. Burgos. Edniel, anong nakikita mo dyan? Edniel? Nawawala si Edniel. Dito tayo kay Boy Gonzales, nasa kanto ng Ayala Avenue at saka Tap. Boy? Kuya Angel, dito sa panulukan ng Ayala at Tap Avenue at Penals Road, nandito yung napakaraming mga deboto ng Jesus Nazareno na nag-aabang sa pagdaan ng translasyon. Karamihan sa mga ito ay nakaantabay dito sa gilid-gilid at sa ilalim ng LRT. At dito naman sa bandang kaliwa ay andito ang mga first aid station ng iba't ibang mga volunteers at para kapag dito dumaan ang mga translasyon ng andas ay inaasahan nila na may mga masusugatan o masasaktan ko kaya nandito nakadeploy ang kanilang mga first aid station at ang mga deboto ay nag-aabang dito sa mismong Tap Avenue. Taga-Sapa po kayo galing? Taga-Sapa kayo galing? Caloocan. Ilan kayo grupo? Merge po. Ilan kayo grupo? Ilan po kami? Kaming pito po. North Caloocan. Ano oras kayo dumating dito? Ano po? Ano oras kayo dumating? Di bale, nakarating na oras guys? Alas 5. Tapos dito na kayo mag-aabang sa kanto. Dito na po. Okay. Ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Reyes po. Reyes, salamat. Marami sila na mga kabataan na nag-aabang dito. At dito sila sasampa pag dumaan na ang andas ng Jesus Nazareno. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Uy, malakas daw ang ulan dyan sa may Palapag, Samar, sabi ni Joseph Lubina Jr. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Michigan at sa mga taga-Angeles City. Angeles City dito sa Pampanga. Ayan. Ay, okay na. At teka muna, puntahan muna natin si Benny Estareja dahil nga po sa may mga areas tayo ngayon na nakakaranas ng malakas sa pag-ulan. Benny, good morning. Benny Estareja ng Pag-asa. Benny, good morning. Nawawala, Greg. Nakasami, signal sa amin. Ayan. Benny? Ay. Benny, narinig mo ako, Benny? Nawawala si Benny. Oo. Babalikan natin si Benny, sandali. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Pero kung magandang tanawin naman ang gusto nyo, pagkagising ho ninyo, St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Ito ho yung paggising ho ninyo sa umaga at gusto ho ninyong makalanghap ng mabangong malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin ang inyong sasalubong sa umaga. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang townhouse model na Bianca. Dalawang palabag ho yan, 2-story house na may balcony at 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Kompleto din ho ito ng amenities at napakalapit naman din po sa iba't ibang mga commercial establishments dyan po sa Binangonan, Rizal. St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa bayan ng Binangonan. Maganda umaga, Pilipinas. Balikan muna natin si Benny Estrella mula sa Pag-asa. Benny. Good morning po, Sir Angel. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala tayong minomonitor po na bagyo or low pressure area. Pero magpapatuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa amihan at sa shear line. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, and Dinagat Islands dahil po yan sa shear line, lalo na yung mga nasa Eastern Visayas and Bicol Region. Possible yung moderate to heavy with at times intense na ulan, kaya't mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Meron ding aasahang mahina hanggang katamtamang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Region at halos buong Central Luzon, lalo na sa Aurora, epekto po yan ng amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, may times na bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sasamahan pa rin ng mga pulupulong may hinang ulan dulot ng northeast monsoon. And the rest of Mindanao, isolated rain showers or thunderstorms pa rin ang mararanasan, lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. At so far, wala naman tayong nakataas na gale warning. Medyo maalon nga lang po sa may extreme northern Luzon and the eastern seaboards of Luzon and Visayas. Yan muna latest. Benny, yes po. Maalon dito sa may bandang Quiapo, dito sa may bandang Piborgos kasi nandun yung alon ng tao. Oo. Pero magiging maulan ba itong bandang hapon natin? Yes, meron naman pong chance na magkakaroon ng mga paulan po sa hapon over the city of Manila, but then hindi po siya yung sustained na ulan at saka po hindi naman malalakas. Parang palalamigin lang yung yung temperatura, ha? Actually, pabor na pabor nga sa mga lumalahok dito sa translasyon. Anyway, Benny, thank you, ha? Salamat po. Magandang umaga. Si Benny Estrella mula po sa Pag-asa. Samantala, kasama natin ngayon si General Ibay. Nandun si Val Gonzales. Val. Val, go ahead. Kuya Angel, tumating dito si MPD Director, Police Brigadier General Tomas Ibay, dito mismo sa paanan, dito sa pagbaba nitong Ayala Bridge, dito sa kanto ng Kasal at Carlos Palangka. Meron lang instruction na binibigay itong si Brigadier General Tomas Ibay dun sa kanyang mga tauhan. Sir, live po tayo kay Kuya Angel sa Teacher Richard. Ano yung instruction, sir, dito sa mga diboto na nag-aantay sa bawat kanto dito sa pagbaba ng Ayala Bridge? Pinakikiusapan natin at nagbigay tayo ng instruction na kung maaari ay huwag nilang salubungin at huwag nilang sampahan yung andas kasi nakita natin dito sa unahan, doon sa may bandang Katigbak ay yun ang dahilan talaga ng pagbagal. Kaya magbabandilo tayo, meron namang megaphone dito, paulit-ulit natin silang pakikiusapan na huwag nilang sampahan yung andas kasi yun ang dahilan kung bakit bumabagal yung prosesyon. Maliban pa doon ay natatakpan nila yung gilid so hindi nakikita ng mga kababayan natin na gustong masilayan yung andas. General, maraming mga nakabang dito. Mayroon pa silang daladalang mga andas, iba't ibang klase, may mga ilaw. Pinigilan na ng inyong mga tauhan. Yung pagsalubong ay bawal muna po pansamantala rito. Yes, tapos na kasi yung pagbabasbas ng replika at hindi natin pinapayagan yung ganyan kalalaki. Ang pwede lang namang sumabay sa prosesyon, yung maliliit, yung pwedeng bitbitin, mga 2 feet ang pinakamalaki ayon sa simbahan. Ngayon kung sakaling meron namang gustong sumabay sa prosesyon, hindi naman natin pipigilan, papayagan nating dumikit at sumabay na sa prosesyon. Ang pinapakiusap lang natin ay yung sinasabi nating pagsalubong at pagsampa para lalong maging maayos at mas mabilis ang usad ng ating andas papunta sa Plaza Miranda. Pero Mr. General, sa sandaling makababa ang andas ng Pong Nazareno dito sa Ayala Bridge, papasok ng nitong Carlos Palangka, ay papayagan na ho silang sumunod.
Ganun naman talaga ang plano at pakiusap na dapat lahat ng ating mga deboto ay sa gilid na lang at magabang at sumunod sa prosesyon. Dangan lamang talagang sinasalubong nila at sinasampahan. Kaya yun nga bumabagal. Ngayon nandito naman ang ating mga puwersa, hindi lang ng PNP kundi rin ng Armed Forces at Coast Guard para sakaling meron mga magpupumilit ay pakikiusapan nila na gumilid at hinaharang na po natin yung mga ganitong klaseng replika na malalaki. Kasi ito po ay pwedeng makasagabal at nagpapabagal sa ating prosesyon. Last na lang, Mr. General, sir, any untoward incident sa mga oras na ito? So far, wala namang major untoward incident kaming na-monitor. And of course, syempre, nandyan po yung Tulakan Balyahan, Hindi pa natin nag-check sa medical services natin kung meron na pong dinala sila o kaya may ginagamot. Pero hindi ho maiiwasan sa ganitong klaseng sitwasyon, lalo na't nakayapak ang ating mga deboto. Magagasyasan at masusugatan ang mga iba nating kababayan dito. Okay, Bal, maraming Bal, salamat. Yes, sir. Kuya Bal, Angel. isang message lang kay General. General, good morning. Kuya Angel, bigyan ko lang ng monitor. General, good morning. Kuya Angel, bibigyan ko lang ng monitor, Kuya Angel. Eto, inayos ko lang yung ating monitor. Si Kuya Angel, ang ating pong anchor, ay may karagdagang katanungan na General Ibay, sir. Go ahead, Kuya Angel. General, actually hindi ako magtatanong. Congratulations ho at halfway, hindi pa tayo halfway dahil maaga pa at mukhang hanggang mamayang gabi pa itong sakripisyong gagawin niyo yung mga tauhan. Maraming salamat po sa inyong pag-secure sa ating pong mga kababayan na dumadalo dito po sa Translasyon, General. Salamat. Maraming po kapulis. Oo. Ito, namin po dapat Bal, putol yung signal mo, Bal. Oo. Okay. Anyway, Bal, thank you, Bal, ha. Yun lang, gusto lang nating paabot din ang ating pagbati sa ating mga pulis na mula pa kahapon sinisecure na ang kamay nila. Salamat, Bal. Ayan, itong Bal, napuputol na rin signal mo. Director, Sir General. Okay. Bal, napuputol na, Bal. Magko-commercial muna ako, ha. 7 minuto na lamang bago po mag-i-6 ng umaga. Number Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. You are watching Ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. The best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda.
Every sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig tayo lahat, pantay-pantay tayo. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago mag-access ng umaga, nananawagan naman si Manong Luis Chavit Singson sa pamahalaan na agarang aksyonan ng pagtaas ng presyo ng basic goods, lalong-lalo ng gulay na dumagdag na sa pasanin ng mga mamamayan. Dinigyan ang senatorial aspirant na si Manong Chavit. Number 58 na po siya sa Senate Malot. Ang nakakalulang pagtaas ng presyo ng gulay gaya ng kamatis na ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng 20 pesos talagang hindi nakatanggap-tanggap. Ay kay Manong Chavit, paano pa magkakasya ang kinikita ng ating mga kababayan araw-araw kung pati gulay sobrang ng taas presyo? Sinabi pa nito na ang pagtataas ng presyo ng gulay ay hindi lamang problema ng mga mahihirap, kundi maging ng middle class families, kaya siya nakakaramdam ng inflation. Sinabi naman ng Chavit na kailangan bigyan pansin ito ng pamahalaan dahil dahil kung hindi magtitindi ang ating problema sa food security. Alam ho ba ninyo yung pahalik dyan po sa grandstand magpapatuloy kahit nakaalis na yung andas? Balikan muna natin si Melen Borja. Melen? Melen? Okay ka pa, Melen? Ayan, go ahead, Melen. Milen? Bagamat nakausad na nga Angel ang buong hasis na patuloy sa pahalik. Teka. Oo. Talagang sama ng signal natin na Milen. Anyway, ang special coverage po ng DZRH at ang radyo natin ay magpapatuloy. At antabayanan po ninyo dahil ang ating mga kasamahan sa mga sister stations natin all over the country ay kasama din ho natin sa paghatid ng mga impormasyon kaugnay po ng pagdiriwang natin ng Translasyon 2025. Umaga, Pilipinas! At muli, habol muna natin si Jel. Sige, habol natin si Jel. Nakasunod na siya sa Andasa. Edniel. Wala, nadja-jump talaga yung signal eh. May interference talaga. Try natin uli. Edniel, kumusta ka dyan? Edniel. Wala, Malu. Hindi talaga uubra pa. Oo. Ayan, try natin. Edniel. Wala, hindi talaga makapenetrate na may interference doon sa area. Ay, di paano po, magkarinigan tayo muli bukas. At bukas ay magiging regular na po ang ating programa. 2x2 at ACS Balita sa susunod na sa ilang sandali. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angela Palamona, sigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Meron tayong quote of the day syempre. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa writer, critic na si George Bernard Shaw. Si George Bernard Shaw po ay kinikilala din bilang polemist. Polemicist pala. Polemicist, hindi polemist. Polemicist, Ang sabi niya, hatred is the coward's revenge for being intimidated. 1 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti